Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay User DM, shout out kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1861 hanggang 1865. Alam ni na Lei Hemang at Fang Zantian kung gaano siya nagyayabang sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kompetisyon ng Masters Group. Ang lahat ng maaaring makilahok sa kompetisyon ay may kasanayan. Bagamat makapangyarihan si Lei Hemang, napakahirap talunin ang kanyang kalaban sa isang galaw. Kung maglakas loob kang mag-isip, kaya mo ba talaga, this is the unknown. Sobrang minamaliit ng mga kalaban niya ang lakas niya kaya ganito ang resulta. Hindi ito nagpapatunay na napakalakas niya talaga. Ipinaliwanag ni Fang Zantian na isa rin itong uri ng pag-aliw sa sarili, dahil sa oras na ito, hindi lang siya nag-aalala na masyadong malakas si Jiang Yingying, kundi nag-aalala rin na matatalo si Lei Hemang kay Jiang Yingying. Kung talagang matatalo si Lei Hemang, hindi lang niya makukuha ang pagkakataong pumunta sa Apocalypse, kundi masisira rin ang reputasyon ng Zantian Dao Hall. Sa unang kompetisyon pa lamang, sumikat si Jiang Yingying sa martial arts at Taoism circles ng Yanjing. Halos lahat ay nagsasalita tungkol sa kanyang pagkatalo sa kanyang kalaban sa isang suntok. Para sa grupo ng mga kabataan, ito ay isang madaling gamiting tagumpay para kay Jiang Yingying. Bago ang lahat ng mga biro, tulad ng isang malakas na sampal sa mukha ng mga taong tumawa kay Jiang Yingying, ngunit hindi ito hadlang sa kanilang mga inaasahan sa susunod na laro ni Jiang Yingying, dahil mayroong isang pakiramdam ng kaibahan, kaya hindi sila makapaghintay na alam kung gaano kalakas si Jiang Yingying at kung hanggang saan siya makakarating sa grupong Masters. May ilang tao pa nga na ikinumpara si Jiang Yingying kay Lei Hemang. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Jiang Yingying ay maaaring katumbas ni Lei Hemang. Siyempre, maraming tagasunod ni Lei Hemang sa Yanjing Martial Arts Circle, at iniisip ng mga follower na ito na si Jiang Yingying ay matatalo ni Lei Hemang. Kakasimula pa lang ng knockout competition, na nawalan ng interes sa karamihan. Umaasa silang makikita nila Jiang Yingying at Lei Hemang na maglalaban sa lalong madaling panahon. Kahit na sa opinyon ng lahat, ang championship competition ay mangyayari lamang sa pagitan ng dalawang taong ito. Maliban kung magkita sila ng maaga, ang ibang mga tao ay lalabas sa kompetisyon ng kampyonato. Ang sistema ng kompetisyon ay napakasimple. Ang bawat round ay isang knockout. Bilang karagdagan sa halos nangingibabaw na lakas ni Jiang Yingying sa knockout, si Lei Hemang ay ganoon din. Ang lahat ng mga kalaban na makakaharap kay Lei Hemang ay natalo ng walang pagbubukod. Sa 3 araw na elimination competition, paulit-ulit na ginulat ni Jiang Yingying ang martial arts circle ng Yanjing, maging sa kompetisyon ng youth group. Kapag may nakatagpo kay Jiang Yingying, susuko siya sa kiginhawahan. Kung tutuusin, napakaganda ng performance niya sa Masters Group, kaya imposibleng maglakas loob ang youth group na makipagkompetensya sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, natukoy ang bilang ng mga kampyon at sina Jiang Yingying at Lei Hemang ay naglaban para sa kampyonato. Ito ay walang alinlangan na ang pinakakapansin-pansing kompetisyon, at ito rin ang pinakaaabangan na final sa lahat ng nakaraang martial arts conference. Ito ang unang pagkakataon na ang isang babae ay lumahok sa Master Group Competition ng Martial Arts Conference, at ang babaeng ito ay nakagawa ng hindi mabilang na mga sorpresa at tumayo sa challenge arena ng championship. Ang Jiang Yingying ngayon ay may sariling grupo ng mga tagahanga. Hanggat nagpapakita siya, hindi mabilang na mga tagahanga ang tutulong sa kanya. Hindi kalabisan na sabihing bida siya sa martial arts. Gayunpaman,
Hindi gusto ni Jiang Yingling ang pakiramdam ng hinahanap-hanap. Kapag puno ng mga tagahanga ang courtyard ni Han, mukha siyang nababalisa. Yingling, idol ka na. Hindi ka ba lumalabas para makipagkita sa mga fans mo? Tinatawanan ni Han Sanchen si Jiang Yingling at sinabing bukas ang championship. Dumating ang lahat ng mga tagahanga upang pasayahin si Jiang Yingling. Maraming kasabikan sa labas ng courtyard ni Han, at lahat sila ay gustong makilala si Jiang Yingling. Kuya Aaron, huwag mo akong pagtawanan. Hindi ako idol. Walang magawang sabi ni Jiang Yingling. Why not? You are much more powerful than those idols on TV. Ang tunay mong kakayahan ay hindi nakatambak sa halaga ng mukha mo. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, ngayon maraming bituin ang umaasa sa isang mukha para maglakad-lakad sa bilog. Hindi sila marunong kumanta at magkasundo sila ng hindi umaarte. Si Jiang Yingling ay may reputasyon sa kanyang mga kamao. Paano siya magiging mas makapangyarihan kaysa sa mga bituin na iyon? Kuya Aaron, anong gagawin ko ngayon? Tumingin si Jiang Yingling kay Aaron na may mukha na humihingi ng tulong. Makikitang hindi siya handang harapin ang ganitong bagay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng championship, aalis tayo sa Yanjing pagkatapos malutas ang pamilya Zong. Hindi na kailangang magalit ng labis. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Jiang Yingling, gusto lang niyang umalis dito sa lalong madaling panahon, upang takasan ang bulag na pagtugis ng mga taong iyon. Ang pamilya Zong. Napakabigat ng puso ni Zong Mingguo sa ngayon. Bagamat 2 beses na pinahiya ni Zong Tianli ang pamilya Zong, magagalit lamang ito sa kanya at hindi matatakot sa Aaron. Ngunit ngayon, dahil sa pagganap ni Jiang Yingling sa komperensya ng martial arts, kailangang maging maingat si Zong Mingguo. Ang Aaron ay may isang makapangyarihang tao, na hindi nang ahas na balewalain ng pamilya Zong. Kung minsan, ang pera ay hindi makapangyarihan sa lahat, at ang martial arts ang susi sa tagumpay. Kung ang pamilya Zong ay hindi makakahanap ng taong makakalaban ni Jiang Yingling, ito ay lubhang mapanganib para sa pamilya Zong. Hindi maasahan si Zong Tianli, kaya't si Zong Mingguo na lang ang umaasa kay Zong Chenny, umaasa na makakahanap siya ng solusyon. Tawagan si Chenny sa aking pag-aaral, sabi ni Zong Mingguo sa bodyguard. Tumanggo ang bodyguard at lumabas ng study. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Zong Tian sa pag-aaral. Nang matagpuan niya ang marangal na ekspresyon ni Zong Mingguo, hindi niya napigil ang matawa at sinabing, Lolo, hindi ka ba nag-aalala sa babaeng nagngangalang Jiang Yingling, di ba? Dati-rati ay binibiro ng lahat ang babaeng ito, ngunit ito ay lumalabas na ang lakas ng babaeng ito ay hindi maaaring maliitin, at siya ay Aaron. Maaari ba akong huwag mag-alala tungkol doon? Sabi ni Zong Mingguo, Lolo, kung sasabihin ko sa iyo na ang babaeng ito ay isang payaso, patuloy ka bang mag-aalala? Mapang-asar na sabi ni Zong Chenny, mayroon ka bang paraan para harapin ito? Tanong ni Zong Mingguo, syempre, nag-imbita na ako ng master, na hindi pinapansin si Jiang Yingling, sabi ni Zong Chenny. Mas maganda ang mood ni Zong Mingguo nang marinig niya ang mga salitang ito. Gaya ng inaasahan, si Zong Chenny lang ang mapagkakatiwalaan. Isang araw, hindi mo ako pinabayaan na nakangiting sabi ni Zong Mingguo, Lolo, ako ang magiging may-ari ng pamilya Zong. Natural, kailangan kong alagaan ang lahat. Sa tingin mo, ibibigay ko ba talaga kay Zong Tianli ang ganoong mahalagang bagay? Bukod sa kumain, uminom at magsaya, ano pa ang magagawa niya? Sabi ni Zong Chenny na may paghamak. Bagamat lahat sila ay mga apo, ang kagustuhan ni Zong Mingguo para kay Zong Chenny ay maliwanag. Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi niya ito pinabulaanan, ngunit lubos na sumang-ayon dito. Sinabi niya, ang pamilya Zong walang tunay na kakayahan maliban sa iyo. Sa kabutihang palad, ang pamilya Zong ay mayroon ka, kung hindi, walang hahalili. Tama, biglang may naisip si Zong Mingguo, nakasimangot at nagtanong, dahil napakalakas ni Jiang Yingling, tiyak na hindi masama ang lakas ng Han 3,000, kailangan mong mag-ingat ka. Zong Tian isang mapang-akit ng ngiti, Aaron ang basurang ito ay wala, hindi niya inilagay sa mata, Lolo, para sabihin sa iyo ang totoo, ang master na inimbitahan ko, kahit si Yan Jun, ay hindi isang kalaban. At saka, ang kanyang reputasyon sa Yanjing ay mas malaki kaysa sa sinabi ni Yan Jun Zong Chenny. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng labis na pagkamausisan ni Zong Mingguo.
Si Yanjun ay isang ganap na mamamatay tao sa panahon ni Han Tianyang. Siya ay mas malaki kaysa sa pangalan ni Yanjun. Sino kaya ito? At lolo, kilala mo siya? Zong Chenny nagpatuloy, sino ito? Hindi mapigil ang magtanong ni Zong Mingguo. Si Zong Chenny ay sadyang tumatawa para ibenta ang susi, kaya naman para kay Zong Mingguo na parang gasgas ng pusa. Sabi niya, sino yan? Dapat sabihin mo na agad, ano pang susi? Sabi ni Chen Bao. Zong Chenny, Chen Bao. Sa una, mukhang kainahinala si Zong Mingguo, pagkatapos ay lumaki ng lumaki ang kanyang mga mag-aaral, puno ng hindi kapani-pani walang kahulugan. Chen Bao, ang ibig mong sabihin ay si Chen Bao na nagtatag ng Martial Arts Association. Hindi masama, tumanggo si Zong Tian at sinabing, ang dahilan kung bakit napakatalino ng asosasyon ng Yanjing Wudo ngayon ay dahil mayroon itong ganap na relasyon sa isang tao, iyon ay si Chen Bao. Noong itinatag ni Chen Bao ang Martial Arts Association, itinulak niya ang Martial Arts Association sa mga ordinaryong tao na halos may lakas ng isang tao, na nagpamulat sa pangkalahatang publiko sa kapangyarihan ng martial arts. Bukod dito, kinilala rin siya bilang unang tao sa Yanjing Martial Arts. Kahit si Yanjun ay kailangang matakot sa 3 puntos. Ngunit siya ay napakatanda, at walang balita pagkatapos niyang umalis sa Yanjing. Paano siya babalik bigla? Kung tama ang pagkakaalala ko, mas matanda siya kay Yanjun, sigurado ka bang makapangyarihan pa rin siya? Bagamat ang pangalan ni Chen Bao ay nagdulot ng napakalakas na pagkabigla kay Zong Mingguo, hindi siya nawala sa kanyang isip. Kapag matanda na siya, tiyak na bababa ang kanyang kakayahan. Ang Chen Bao ngayon ay hindi maihahambing noong siya ay bata pa. Sa tingin ko, ganoon din, ngunit masasabi ko sa iyo na ngayon ay magiging mas malakas lamang si Chen Bao. Sabi ni Zong Chenny. Nang makitang sigurado ang tono ni Zong Chenny, walang dahilan si Zong Mingguo para pagdudahan ang lakas ni Chen Bao, ngunit hindi niya maisip kung bakit babalik sa Yanjing ang gayong karakter. Paano mo siya nahanap at bakit niya gustong bumalik sa Yanjing? Naguguluhan si Zong Mingguo. Ang samahan ng martial arts ay itinatag ni Chen Bao, ngunit ngayon ito ay nasa gulo. Ito ay nilalaro sa isang hanay ng mga interes ng isang bungkus ng basura. Kahit na ang bawat pagpupulong ng martial arts ay hindi dalisay. Kaya hindi na ito makikita ni Chen Bao. Kung gusto niyang i-reorganize ang Martial Arts Association, gusto niyang bawiin ang posisyon niya bilang presidente, at bibigyan ko siya ng financial support. Sabi ni Zong Chenny. Si Zong Mingguo ay isang negosyante, malinaw niyang matukoy ang mga interes sa likod ng bagay na ito. Bumalik si Chen Bao sa Yanjing at binawi ang posisyon ng presidente ng Martial Arts Association. Ang pinansyal na suporta na ibinigay ng pamilya Zong ay katumbas ng pagbubuklod ng Martial Arts Association sa kanyang sarili. Sa suporta ng Wudo Association, ang hinaharap na pag-unlad ng pamilya Zong ay magiging mas favorable. Ito ay isang plano upang patayin ang 2 ibon sa isang bato. Balang araw, kung hindi ako nagkakamali, sino ang nang-ahas na saktan tayo pagkatapos ng Martial Arts Association ng pamilya Zong? Tuwang-tuwang sabi ni Zong Mingguo. Inaasahan ni Zong Tian na magkakaroon ng ganoong reaksyon si Zong Mingguo, kaya hindi siya nagulat na sapat na ang bigat ni Chen Bao para baguhin ang buong mundo ng martial arts ng Yanjing, at ang mga benepisyong makukuha ng pamilya Zong ay hindi maisip. Halika, dalhin mo ako para makilala si Chen Bao. Bilang pinuno ng pamilya Zong, paano ko siya mapabayaan? Sabi ni Zong Mingguo. Umiling si Zong Tian at sinabing, wala na siyang makikitang tao ngayon. Kakaiba ang ugali ng matanda. Sana maintindihan ng lolo ko. Intindihin, unawain. Tumanggo si Zong Mingguo at sinabing, naiintindihan na siya ay isang dalubhasa na may kakaibang ugali. Lolo, kung wala na, aalis muna ako. Kailangan kong pumunta sa hotel para tanungin si Chen Bao tungkol sa arrangement bukas. Sabi ni Zong Chenny. Sige, kamustahin mo si Chen Bao. Lahat tama. Iniwan ng pamilya Zong, pumunta si Zong Chenny sa hotel kung nasaan si Chen Bao. Si Chen Bao ay tila isang napaka-ordinaryong matandang lalaki. Nakasuot siya ng plain na damit at parang galing sa probinsya. Walang mag-aakalang siya ang unang tao sa martial arts circle ng Yanjing. Kung hindi alam ni Zong Chenny ang kanyang pagkakakilanlan at nakilala lamang siya sa karamihan, siya ay ituring na isang namamatay na ordinaryong matandang lalaki. Tomorrow is the championship game. Hindi ka pa ba sumisipot?
Pagdating sa silid ng hotel, tinanong ni Zhong Chenny si Chen Bao. Kulay abo ang ulo ni Chen Bao, at hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbibigay sa mga tao ng mas matalas na pakiramdam. Kahit si Zhong Chenny ay walang lakas ng loob na tingnan siya. Maaari bang tawaging championship match ang championship match ngayon? Ang isang grupo ng mga tao na walang alam ay nagkakagulo, na isang kahihiyan sa martial arts at Taoism circles. Naiinis na sabi ni Chen Bao. Kung wala kayo, ang Martial Arts Association ay hindi maihahambing sa nakaraan, ngunit naniniwala ako na sa ilalim ng inyong reorganisasyon, ang martial arts community ay babalik sa dati nitong kaluwalhatian. Sabi ni Zhong Chenny, balita ko may babae sa championship na ito. Tanong ni Chen Bao. Oo, mukhang makapangyarihan ang babaeng ito. Sabi ni Zhong Chenny, basura, ang daming basura. Hindi nagalit si Chen Bao at galit na sinabi, ang martial arts ay mundo ng lalaki. Maaari nilang hayaan ang isang babae na makapasok sa challenge arena ng championship. Obvious naman na mas gusto ni Chen Bao ang mga lalaki. Sa kanyang opinyon, ang mga babae ay dapat gumawa ng gawaing bahay sa bahay at gawin ang dapat gawin ng mga babae. Paano sila magiging qualified na lumaban sa championship? Hindi naman sa sobrang lakas niya. Pero humihina na ngayon ang martial arts world sa Yanjing, at kahit isang babae ay hindi siya kayang talunin. Wala akong masyadong alam tungkol dito, ngunit maaari kang pumunta at tingnan ang iyong sarili bukas. Sabi ni Zhong Chenny, I want to see how capable this woman is. If she spent money to make her reputation, I want her to die in the challenge arena tomorrow. Everyone involved in this matter will die. Malamig na sabi ni Chen Bao. Medyo nabigla si Zhong Chenny. Pambihira talaga ang mga salita ng matanda. Gusto niyang mamatay ang lahat. Gayunpaman, sa impluwensya ni Chen Bao, kahit na may malaking pagkabigla, naniniwala ako na kaya niyang huminahon. Pagkatapos ng lahat, ang Wudao Association ay itinatag niya. Walang kwalipikadong pigilan siya kung gusto niyang linisin ang pinto. Kinabukasan, punong-puno ng tao ang venue ng kompetisyon. Maging ang mga hindi bumili ng tiket at hindi kwalipikadong makapasok ay naghihintay sa labas ng venue. Bilang karagdagan sa ilang mga tagahanga ng Jiang Yingying, mayroon ding isang malaking bilang ng mga tao na gustong manood. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang uliran para sa mga kababaihan na makapasok sa championship, kaya lahat sila ay gustong makita ang tunay na mukha ni Jiang Yingying. Nang huminto ang isang Bentley sa espesyal na daanan, ang mga mata ng lahat ay sabik na tumagos sa bintana upang makita kung anong uri ng tao si Jiang Yingying. Nang magkarga si Jiang Yingying at bumaba sa kotse, maraming tao na nakakita sa kanya sa unang pagkakataon ay bumantong hininga. Dahil si Jiang Yingying ay maliit at nagbigay sa mga tao ng isang napakahinang pakiramdam mula sa labas, mahirap para sa kanila na paniwalaan na ang gayong babae ay maaring makapasok sa kampyonato. Jiang Yingying, mahal kita. Jiang Yingying, pakasalan mo ako. Kailangan ko ng proteksyon mo. Idol, pwede ba kitang kunan ng litrato? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Ang mga panatiko na tagahanga ay nagsimulang umungol, labis na baliw, kung hindi sapat na lakas ng seguridad, natatakot ako na ito ay magiging magulo. Sa karamihan ng tao, nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Chen Bao ay sobrang madilim. Sa kanyang mga mata, ang martial arts meeting ay isang napakaseryosong bagay. But what's the difference between the present effect and those actors? Dapat mapahamak ang mga nanlalait sa akin. Sinabi ni Chen Bao na nagngangalit ang mga ngipin, ang ganitong uri ng babae ay isang ganap na kahihiyan sa mundo ng martial arts. Nagdagdag si Zhong Chenny ng langis at suka at sinabing umaasa siyang mapatay ni Chen Bao si Jiang Yingying sa lalong madaling panahon. Hindi rin nasisiyahan sa sitwasyong ito sina Fang Zhantian at Lei Hemang. Sa mundo ng martial arts noon, kakaiba si Lei Hemang. Siya lang ang nagkaroon ng ganoong treatment. Ngunit ngayon, kumpara kay Jiang Yingying, ang kanyang kasikatan ay tuluyan nang nawala, hindi na kailangang malungkot. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang makakatulad kay Jiang Yingying. Ituturing ka pa rin ng lahat bilang isang idolo, sabi ni Fang Zhantian. Tumanggo si Lei Hemang. Si Jiang Yingying ay nagpakita ng matinding lakas sa knockout competition sa mga araw na ito, ngunit hindi pa rin niya binigyang pansin si Jiang Yingying, at si Lei Hemang ay lubos na naniniwala na si Jiang Yingying ay hindi kailanman magiging kanyang kalaban. Hanggat tinalo mo si Jiang Yingying sa challenge arena ng championship,
Natural na malalaman ng taong pumupuri sa babaeng ito kung gaano siya katanga. At ang gustong gawin ni Lei Hemang ay hindi lang pagkatalo, kundi patayin si Jiang Yingying para mailabas ang kanyang galit. Wang Xin, naihanda mo na ba ang kabaong para sa babaeng iyon? Nang dumaan sina Wang Xin at Fang Zhantian, malamig na sabi ni Fang Zhantian. Si Wang Xin ay nabuhayan ng loob kamakailan. Pagkatapos ng katanyagan ni Jiang Yingying, naging tanyag si Ling Yundaogon. Sa loob lamang ng 2 araw, ang bilang ng mga disipulo ng Ling Yundaogon ay tumaas sa kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, malalampasan nito ang tuktok ng Ling Yundaogon. Fang Zhantian, makikita mo sa iyong mga mata ang lakas ni Jiang Yingying. Payo ko, hayaan mong mag-ingat si Lei Hemang. Kung hindi, pangit na matalo siya sa kamay ng isang babae. Nakangiting sabi ni Wang Xin. Nagngangalit si Fang Zhantian. Ang Ling Yundao's Hall ay nasa bingit ng kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Wang Xin ay nakahanap ng pagkakataon na buhayin ang kanyang sarili, kaya labis siyang hindi nasisiyahan. At ang kasiyahan sa mukha ni Wang Xin ay naging dahilan para sa kanya, gusto mong patayin si Wang Xin, hindi ko inaasahan na dapat mong ailagak ang iyong pag-asa sa isang babae. Nakakatawa. Ang pinaka-nakakatawa ay ang akala mo ay kaya niyang talunin ang Thunder at Crane. Isa talagang malaking biro. Fang Zhantian disdains the way, kung biro, malalaman sa challenge arena. Ano ang inaalala mo? Wang Xin Lightway. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!